Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Senator Go, nanguna, mayorya ng pambato ng alyansa pasok sa senatorial survey ng SWS. Ating panuuri ng Desisyon 2025 update sa MBC TV Network News ni Rose Babiera. Nangunguna pa rin si re-election ni Senator Christopher Bongo at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pre-election senatorial survey para sa midterm election 2025. Sa pinakabagong survey na inilabas ng Social Weather Station o SWS ngayong araw, dikit sa una at ikalawang pwesto ang dalawa. Nakuha ng 45% si Senator Go, habang nakapagtala si Congressman Tulfo ng 43%. Sinundan naman sila ni re-election ni Senator Lito Lapid na may 34% voting preference, habang tabla sa ika-4 at ika-5 pwesto ang dating Senate President na si Vicente Tito Sotto III at re-election ni Senator Pia Cayetano na parehong nakakuha ng datos na 33%. Mula sa ika-9 na pwesto sa tala ng SWS noong Marso, umangat naman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ika-6 na pwesto, habang bumagsak naman sa kani-kanilang mga posisyon sa tala sina Senator Bong Revilla at broadcaster na si Ben Tulfo na ngayon parehong may datos na 31%, tabla sa ika-7 at ika-8 pwesto. Habang patuloy naman ang pagtaas sa survey ni Makati Mayor Abigail Abi Binay sa ika-9 na pwesto na may 29%, na dikit kay Congresswoman Camille Villar sa ika-10 pwesto na may 28%. At para buuin ang tinatawag na Magic 12 ay ang mga dating senador na si Ping Lacson at Manny Pacquiao na nagtala ng 26 at 25% voting preference. Isinagawa ang survey noong 11 hanggang 15 ng Abril na ikinomisyon ng Strat-based Group kung saan face-to-face na nakapanayam ang 1,800 katao. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, taas presyo sa produktong petrolyo, naging epektibo ngayong araw. Magkakasabay na nagpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis ng kanilang produkto. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 1 peso and 35 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina, mayroon namang 1 peso and 30 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay mayroong 1 peso and 10 centavos sa kada litro na pagtaas. Ayon sa Department of Energy, na ang nasabing taas presyo ng mga produktong petrolyo ay dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan at ang pagbabanta ng US na taas taripa sa mga bansa. Sa Showbiz Spotted, OPM veteran na si Haji Alejandro, pumanaw na sa edad na 70. Pumanaw na ang original Filipino music veteran na si Haji Alejandro sa edad na 70, kilala sa kanyang kantang Kay Ganda ng Ating Musika. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang pahayag kung saan umiling sila ng privacy habang nagluluksa. Naiulat na si Alejandro ay 70 taong gulang at matagal nang lumalaban sa stage 4 colon cancer na kumalat na sa kanyang baga at atay. Noong December 26, 2024, ay ipinagdiwang pa niya ang kanyang kaarawan kasama ang mga mahal sa buhay. Tinaguri ang kilabot ng mga kolehiyala, ang singer na nagsimula sa industriya bilang miyembro ng circus band, na pinagmulan din ng ilang OPM legends gaya nina Basil Valdez at Tilly Moreno. Iniwan ni Alejandro ang kanyang mga anak na sina Rachel Barney at Ali Alejandro, habang patuloy na aalalahanin si Haji bilang isa sa mga haligi ng OPM. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.